Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Puri ng Diyos. Hallelujah. Magandang araw sa lahat. Narito naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay at pag-asa. Buhay na walang hanggan. Hallelujah. Yang ating pag-aralan upang makilala natin ang ating sarili, ihayag ito ng Diyos sa atin kung paano tayo ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, o kung tayo naman ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi sa Mateo chapter 18, Mateo chapter 13 verse 18, pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinaga tungkol sa mga mangasik. Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos tungkol sa paghari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito, ay katulad ng binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanilang puso. Nakita natin ito ang inasik na binhi sa daan. Sino ito? Ito mga tao na makalaman. Hinasikan sila ng binhi ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa kanilang laman, nagagalak sila sa simula ng marinig nila ang salita ng Diyos. Ngunit hindi ito tumubo dahil sila ay makalaman. Dumating ang kaibigan, inanyahan pumunta sa inuman, inanyahan mababae, nakita ang kanyang nagustuhan, kaya sila gumawa ng kasalanan sa Diyos. Ito ang binhi na inasik sa daan. Ito ang mga taong makalaman. Ito ang Kristiyano makalaman. Kaya maliwanag ang sabi dito, ito ang mga makalaman. Ang panampalataya, pagkakilala nila sa Diyos ay natalo ng kanilang laman. Dahil ang sabi dito sa Roma chapter 8, ay ganito sinasabi, verse 7, sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang humamaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya makasunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Napakaliwanag, kalaban ng Diyos ang sino mang humamaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya makasunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod dahil ang ating laman, kahit anong ganda pang ng salita ng Diyos at nagugustuhan natin, kapag umandar ang laman, ito'y sinisira niya. Sinisira ng ating kagustuhan ng ating laman ang pagsunod sa Diyos. Kaya sabi dito sa Roma chapter 8 verse 8, at ang nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalulugdan ng Diyos. Kaya itong mabinhi na inasik, ito ang binhi na iniasik sa mga daan. Kaya hindi ito tumubo sa mga puso ng mga tao na makalaman, laging gumagawa ng kasalanan. Ang mga tao makalaman, kaunting tukso lamang ay ang salita ng Diyos ay niyurakan niya. Nilapastangan niya ang salita ng Diyos. Kaya maliwanag ang sabi sa Roma, hindi siya makasunod sa Diyos. Hindi talaga niya kayang sumunod sa Diyos. Kaya nakita natin ang mga makalaman, hindi niya kayang sumunod sa Diyos. Pira talaga
kung ang laman ay itakwil mo at sundin mo ang Espiritu ng Diyos. Tiyak masunod mo ang Diyos. Kaya ang sabi naman dito sa verse 20, inalarawan ang binhing nagasik sa batuhan, ang nakikinig ng salita na at masayang tumanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimaw sa puso nila, kahit hindi sila nanatili pagdating ng kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, dahil sila'y nanlalamig. Sino ito? Ang mga tao na inasik sa batuhan. Sila'y mga tao na makareliyon lamang, Kristiyano na makareliyon, mga salimpapaw. Pag narinig ang salita ng Diyos, nagustuhan naman, masaya siya. Ngunit pag sinabihan siya ng kapwa niyang kareliyon, bigla lang ito manalamig sa masarap na salita ng Diyos. At sundin nila ang kanilang doktrina ng tao, turo ng tao. Ito ang doktrina, ito ay turo ng tao. Doktrina, turo ng kasinungalingan. Hindi ito salita ng Diyos. Salita ito ng tao, kaya ang reliyon, bawat reliyon na may doktrina. Bakit nagkaroon sila ng doktrina? Dahil dito ang pira. Dahil sa salita ng Diyos, hindi ka magkapira. Kaya ang ginawa nila upang magkapira sila, gumawa sila ng doktrina at paniwalain ang mga tao na sa Diyos sila. Ngunit ang totoo, sila ay makareliyon lamang. Kaya sila inilarawan sa kanilang bininasik sa batuhan, nakikinig ng salita ng Diyos at masayang tumanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya hindi sila nanatili pagdating ng pag-uusig. Dahil sa salita, agad sila nang lalamig. Kasi kapag salita ng Diyos, ikwento mo sa tao, kakalabanin agad nila kayo. Dahil magkalaban ang salita ng Diyos at doktrina ng reliyon. Dahil kapag ang salita ng Diyos, maraming mga doktrina ng reliyon, matatamaan. Kaya nagagalit sila. Sino ba gumawa ng doktrina ng reliyon? Diyos ba? Hindi. Tao. Founder ng reliyon. Hindi ang Diyos. Gumawa sila ng sariling pamaraan, salip sundin ang pamaraan ng Diyos. Ang Biblia sabi sa Roma chapter 10 verse 3, gumawa sila ng sariling pamaraan. Ano ito sariling pamaraan? Gagawa sila ng doktrina ng reliyon. Dahil doon ang tira. Hatawin kayo sa tithes. Tithes. Yun ang mga pillars nila. 4 pillars. May tithes. Ngunit evangelism dito sa labas, may pillars din kami. 4 na pillars din. Una, Diyos Ama. Yan ang aligi ng aming panampalataya. Diyos Anak, pangalawa. Yan ang aligi ng aming panampalataya. Diyos Espiritu Santo, pangatlong haligi. Pang-4 na haligi ng aming panampalataya, ang salita ng Diyos, salita ng mga propita at mga apostol. Yan ang aming 4 na pillars. Tingnan mo pillars ng mga reliyon. Nandoon ang tithes dahil doon ang pira. Sa amin walang tithes. Sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu at salita ng Diyos, 4 na pillars.
salita ng Diyos sa mga propita at mga apostol. Yun ang aming pinangangaral sa inyo. Kaya kita mo mga reliyon, mga mega church, yumaman dahil sa tithings. Hindi yan ang aral ni Kristo. Maliwanag naman sabi ni Kristo, unahin mo ang kanyang kaharian at ang lahat idagdag sa iyo. Hindi na kailangan sabihin mo tithings. Unahin mo lang ang kaharian ng Diyos at ang lahat ay idugang na kanimo. Bakit kailangan may tithings? Reminder yan sa mga member upang magrabe pa kampanya ang iyong kinikita lahat. Hindi naman masama yan, ngunit napupunta yan sa masamang hangarin dahil ang sabi, ang pira ay siyang ugat ng pagkakasala sa Diyos. Maraming mga tao nakasala sa Diyos dahil sa pira. Kaya minsan ang tinuturo nila akala mo sa Diyos, ito pala para sa reliyon lamang nila. Para sa reliyon lamang. Para umunlad ang reliyon. Hindi para sa Diyos. Parang ginamit lang ang Diyos sa kanilang reliyon. Dapat doon tayo paggamit sa Diyos, hindi sa reliyon. Kaya minsan, hindi kami magkasundo ng mga makareliyon. Dahil ang gusto nila, ako ay sumunod sa kanilang doktrina. Ayaw ko sumunod. Dahil alam ko, doktrina ng tao yan. Ang dulo na yan ay kapahamakan. Ang doktrina ng Diyos ang sinusunod ko. Ang salita ng Diyos. May mga lingkod ng Diyos na nagsasalita ka ng salita ng Diyos, parang hindi ka na makadiyos. Bakit? Dahil hindi gusto nila doon ka sumunod sa kanilang doktrina. Ikaw ginagamit ng Diyos. Diyos mismo nagpatayo sa iyo, ginagamit ka ng Diyos. Ngunit nagkalaban-laban kung pumasok ka sa reliyon. Dahil nais ng reliyon, gagamitin ka niya. Gusto ng reliyon, gagamitin ka. Hindi Diyos gagamit sa iyo, kundi reliyon. Kaya maraming mga tao nagmamahal sa Diyos. Sila'y kawawa, nakikita ko. Hindi sila ginagamit ng Diyos. Hindi sila naglilingkod sa Diyos, kundi sa reliyon lamang. Maraming mga tao ngayon, hindi nila alam. Akala nila Diyos ang kanilang paglingkuran. Hindi. Ang kanilang pinaglingkuran ay reliyon. Reliyon. Ginagamit sila mangalap ng salapi para sa reliyon. Kaya bundat-bundat ang mga founder. Kaya marami ngayon, mga uling mga araw, maraming mga pastor nangangarap na maging founder. Kaya nagsimula sila sa kanilang sariling paa, nagpapatayo, nagdi-disciple ng tao para sa reliyon, hindi para sa Diyos. At dating ng 30 years, 50 years, yan ang kanilang mga target. Sila'y lumawak ng lumawak hanggat maging hindi na sila hit pastor, kundi sila'y founder na ng reliyon. Gagawawa naman ang mga tao na ginagamit. Akala nila naglilingkod sila sa Diyos, hindi pala sa reliyon. Sa totoo lang, marami mga mega church ngayon ng kanilang mga member, mga pastor pa mismo, nagtampo. Maraming mga pastor ngayon na siyang tumayo ng reliyon na yon. Ngunit kalaunan wala na siya, retired na siya. Nung iba nang may hawak, hindi na siya kilala. Na siyang nagpundar niyan. Kaya nagkaroon ng
sama ng loob. Dahil ang kanilang isip ay sa reliyon, hindi sa Diyos. Dapat ang tao doon naglilingkod sa Diyos, hindi sa reliyon. Kaya inaaway kami ng mga reliyon. Dahil hinayag namin ang kanilang mga lihim na plano, pansariling plano pagdating ng araw. Kaya makita mo marami ngayon mga tao na awalan ko sa kanila mga Kristiyano naglilingkod. Ang akala nila sa Diyos, hindi pala sa reliyon pala sila naglilingkod. Kaya marami ngayon, kaya sabi ng Diyos, konti lang maligtas. Dahil si Satanas, dahil sa doktrina ng reliyon, doktrinahan ka. Ang ribulto naman, hindi yan sisimba ang tao sa ribulto kung hindi sila doktrinahan na simba sa mga ribulto. Dahil ang doktrina talaga kalaban ng salita ng Diyos. Imbes salita ng Diyos, inaagawan ng doktrina ng reliyon. Ang kanilang na-explain ay doktrina ng reliyon, hindi doktrina ng Diyos. Hindi doktrina ng Diyos. Doktrina ng reliyon. Pag hindi ka sumunod sa kanilang doktrina, hindi ka na mabuti. At hindi nila namalaya na kasala sila sa Diyos. Tinitira na nila ang salita ng Diyos. Kung nagbabasa ka raw, parang wala ka sa Espiritu ng Diyos. Kung nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, dalhin ka niya sa salita ng Diyos. Ngunit kung wala sa atin, yan ang ating dapat pag-aralan upang tayo ay makadugtong sa Diyos o kaya makadugtong tayo sa reliyon. Kaya ito mga pinaliwanag dito ang paghasik ng mga binhi. Kaya sabi naman dito sa Matthew chapter 10 ay ganito naman. Sabi dito, inalarawan naman. Sabi sa Matthew chapter 13 verse 22, inalarawan naman ang nagasik sa dawagan, nakikinig ng salita ng Diyos, naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, at naging naibigin sa mga kayamanan, ano pat ang salita na wala ng puwang sa kanilang puso, kaya hindi makapamunga. Kaya nakita natin, yan ang ginagamit ng dyablo. Laman, unala kanina laman. Sunod, reliyon. Doktrina ng reliyon, hindi doktrina ng Diyos. Kaya maliwanag ang sabi dito tungkol sa reliyon naman sa ikalawang Timote. Ito naman sa ikalawang Timote. Chapter 3 verse 5, sila'y nagkukunwaring mga manampalataya, ngunit hindi naman nakikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Marami ngayon mga makareliyon, hindi makita sa buhay nila ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Itinakwil nila ang salita ng Diyos at ang doktrina ng reliyon ang kanilang sinusunod, pinangangaral sa tao. Akala mo ito'y sa Diyos, hindi. Marami ngayon naligaw na kasimbahanan. Kinakawawa niya lang ang mga tao na may pagmamahal sa Diyos. Pinapasunod nila. Ang akala nila sumusunod sila sa Diyos, hindi pala sa reliyon.
doktrina ng reliyon ang kanilang sinusunod. Ngunit tayo, ang sinusunod natin ay doktrina ng Diyos sa Biblia, ang kanyang salita. Salita ng Diyos ang sinusunod natin. Doktrina ito ng Diyos, hindi doktrina ng founder ng reliyon o sino man nga naka-attach sa reliyon. Ang pamalakad ng kanilang founder, yun ang kanilang sinusunod. Kailangan ng tithes, pira. Tama naman, pira kailangan natin. Pero ito talaga, may simbahan dito na number 1 yan ang tithes. Kaya yan ang malaking simbahan. Tithes yan number 1. Kaya yung maliliit naman, nakita nila yun pala ang sekreto na yumaman kayo. Kaya gagawa din siya ng kanyang doktrina. Akala mo doktrina ng Diyos, hindi pala. Sariling doktrina na nais pasundin ng mga tao. Dahil sa sobrang pagmamahal ng tao sa Diyos, ginawa niya ito, ginampanan para sa Diyos. Ngunit hindi alam ng mga tao, sila'y dinaya lamang. Dinaya lamang ginamit ang salita ng Diyos upang mga tao may pagmamahal sa Diyos, magbigay ng maayos sa Diyos. Hindi pala ito para sa Diyos, para sa sarili nilang pakanan, sa pakanan. Kaya sila mga binhi na inaasik sa mga batuhan. Subukan mo magsalita ka ng puro salita ng Diyos. Pumasok ka lahat ng kasimbahanan, maging kalaban ka nila. Bakit ka maging kalaban nila? Dahil sa doktrina nila. Sana doon ka pumasok sa kanilang doktrina. At gagamit rin kayo ng bersikulo. Lahat ng mga kasimbahanan, gumagamit yan ng bersikulo. Upang paniwalayan ng mga taong sila'y sa Diyos din. Ngunit ang lihim nila, iba, mayroon silang binabalak. Di tayo nainggit sa kanila. Hayaan mo sila kahit yumaman o magbilyonaryo. Baka, sabi naman dito ng Biblia, ang pira ay ugat ng pagkakasala sa Diyos. Kaya tayo naman dito, ito lang ating ginagawa. Wala kaming mapira dito dahil walang tithes dito. Ang amin na pillars dito, 4 na pillars. Diyos Ama, yan ang haligi ng aming panampalataya. Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at ang salita ng Diyos na sinasabi ng mga propita at apostol. Kita mo may nagawali pa. Sabihin niya, ang mga propita daw, hindi naman niya na sinusundan niyang salita ng Diyos. Kaya tumahimik na lang ako. Yan ay isang paglapastangan sa Diyos. Hindi daw. Ang akala niya, tulad niya. Dahil ang sabi dito, sa Hebreo, chapter 1, Verse 1, nung una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamagitan ng mga propita. Maliwanag nagsalita ang Diyos sa mga propita. At ito'y sinulat ngayon at atin naman sundin. Sabi ko, nilapastangan na niya ang salita ng Diyos. Nagsasalita-salita siya, hindi niya alam. Ang mga propita daw, hindi naman nagsasalita. Sumusunod sa salita ng Diyos. Akala niya, mga propita nagabasa ka Biblia. Hindi. Sa kanila nagsimula ang Biblia. Dahil ang Diyos nagpahayag sa ating mga ninuno at sa mga propita at isinulat ngayon. At ito na ang ating sinusundan. Akala nila sila propita. Hindi. Ang propita ang Diyos nagsasalita sa kanila. Kaya marami ngayon mga kapastoran,
ang kanilang unawa sa revelasyon. Tulad yan, magbasa siya ng bersikulo at expand niya. Revelasyon daw yan, hindi yan revelasyon. Yan ay isang unawa. Pinalawak mo ang unawa, pinalaki mo ang unawa sa iba't ibang anggulo, hindi yan revelasyon. Ang revelasyon dito, ang salita ng Diyos ng bersikulo, sinabi mo, yan ang salita ng Diyos na inirebel sa iyo. Tulad ng mga profesor, magturo sa eskwelahan, ang gagaling nila. Sila ba'y may revelasyon ng Espiritu Santo? Ganyan yan. Ang gagaling nila. Kaya marami ngayon mga kapastoran, hindi nila naunawaan ang revelasyon. Ang bersikulo na binasa mo yon, yan ang revelasyon. Hindi yung paliwanag ng mga reliyon at sabihin, inireveal sa akin ng Diyos, hindi yan. Bunga lang yan ang ating pagkakaunawa. Lalo kung magaling ka mag-unawa, pinapayag mo kung ano ang ibig sabihin ng Diyos. Pinahayag mo lamang, bunga yan ng ating katalinuhan at kaalaman. Dahil kung matalino ka, lalo mo pagandang paliwanag at sasabihin nila, revelasyon ng Diyos ito. Hindi. Ang revelasyon ng Diyos ay sa bersikulo na binasa mo. Di ba ang revelasyon ng Diyos, pinayag sa iyo ng Diyos? Yun ang pinayag ng Diyos sa atin ang salita niya. Hindi tayo tulad ng mga propita, mga apostol noon, narinig natin ang sinasabi ng Diyos. Yan ay isang revelasyon ng Diyos. Pagkatapos kinukontra pa nila ang nagabasa sa salita ng Diyos. Hindi nila naunawaan. Kaya gusto nila ako pasundin sa ganyang style. Sabi ko hindi. Nagsimula ako sa Espiritu, sa salita ng Diyos. Magtapos din ako sa salita ng Diyos. Kaya ibig sabihin, nagsimula ka sa Espiritu, natapos ka sa laman. Dahil sa Espiritu ng Diyos tayo, katapos, nagdiin tayo sa laman. Kailangan kung sa Espiritu tayo nagsimula, sa Espiritu rin tayo magdiin. Akala ng iba, magbasa ka dito ng Biblia, ng bersikulo, madali lang, mahirap ito. I-research mo pa. Kailangan meron kang akay ng Espiritu Santo upang madali mo mahanap ang mga kasagutan ng bawat bersikulo. Kaya ako, sa Diyos ako naglilingkod, hindi sa reliyon. Dahil kung sa reliyon lamang, tuturuan ka na magsalita ng kasinungalingan. Wala naman sana problema yan kung hindi na sila nagkukomentar. Dahil nagkukomentar sila at inihayag ang kanilang maling unawa. Kayo mga makareliyon, makinig kayo. Sana wala kayong ganon. Mas pinapakinggan ninyo ang tao kaysa sa Diyos. Mas pinapakinggan ninyo ang mga haka-haka ninyo, ang mga unawa ninyo, ang tato-tato ng salita at pag-iisip, opinyon at kuro-kuro kaysa salita ng Diyos. Marami ngayon, nung dami akong pastor na kasama, halos na aninag ko na aninag, hanggang sa uli, lumiwanag na talaga sa isip ko. Lumiwanag na hindi ako nagkamali sa naisip ko. Nabutan ng aking pag-iisip. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos, hindi sa reliyon. Kaya ito, evangelism na ito. Sa Diyos naglilingkod, hindi sa reliyon.
Ngunit ang mga makareliyon, mga pastor, mga ministro, pare, doon kayo naglilingkod sa reliyon, hindi sa Diyos. Dahil kung naglilingkod kayo sa Diyos, dito kayo pupunta sa labas, walang pira dito, magpahayag kayo, iligtas nyo, bigay nyo ang unawa sa mga tao upang maligtas nyo ang kanilang kaluluwa. Hindi dahil sa pira, ginawa mo ito. Ginawa mo ito para sa Diyos. Ginawa mo ito para sa Diyos, hindi para sa reliyon. Tingnan mo sino kumukontra sa evangelism. Mga makareliyon, may doktrina. Tulad ni Kristo Jesus, bakit kinalaban siya ng mga Parisiyo? Dahil sa doktrina nila. Dahil sa doktrina nila. Pati mga apostol dahil sa doktrina. Kita mo, si David Giga Hernandez, isang evangelist, sabi niya, na-broke ang kanyang heart dahil sa pastor niya. Dahil ang pastor niya, tinuturing siya tauhan lang, member lang. Hindi niya nakita siya lingkod ng Diyos. Hindi niya nakita siya nagsiserve sa Diyos. Ang tingin niya, tauhan lang, member lang. Pinopromote ka na ng Diyos, idimot ka ng reliyon. Kapag sumali ka doon, pinopromote, may promosyon ka na sa Diyos. Ngunit pagdating mo sa reliyon, demosyon. Tauhan ka lang, member ka lang. Hindi naman tayo naghahanap na parangalan tayo dahil ang Diyos nagpaparangal sa atin. Ang hindi lang natin gusto na inaamak nila ang ating sarili. Sino sila? Kaya masabi sila larawan, maging larawan ng Diyos. Tingnan nga natin kung sila ay larawan ng Diyos. Ang sabi dito sa Lucas chapter 15 verse 4, kung sino man sa inyo may 100 na tupa at mawala sa isa, ano ang gagawin niya? Iwan niya ang 10, ang 99, at ang ilang hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Sapagkat nasupungan niya, siya ay napapansin nito at siya nasiyahan. Kaya marami ngayon ng mga kapastoran, larawan ba kayo ni Kristo? Kung larawan kayo ni Kristo, kung mayroon kayo 100 na member na wala ang isa, hanapin ninyo yan. Yan ay isang larawan ni Kristo Jesus. Ngunit hindi naman ninyo hinanap. Sinisiraan pa ninyo. Kayo ba lingkod ng Diyos? Dapat kung talagang ikaw larawan ni Kristo Jesus, matupad mo ito. May 100 ka na member na wala isa, dalawa, hanapin mo yan. Alagaan mo. Yan ang isang tunay na larawan ng Diyos. Ngunit ano ang kanilang ginawa? Sinisiraan, nilalait, ginigiba pa ang image ng tao. Dahil hindi na sila, hindi na sa kanya nagpapasakop. Dahil akala niya siya Diyos. Siya ba naglalang sa atin? Magtayo dito upang magsalita. Nagtayo tayo dito upang magsalita dahil mahal natin ang Diyos. At pinili din tayo ng Diyos na mag-sacrifice dito sa lugar na ito. Kaya kalaban ito ng salita ng Diyos. Hindi talaga ang Diyos-Diyusan. Hindi mga doktrina number 1. Ito hindi makita ng mga tao, doktrina ng reliyon. Kalaban yan ng salita ng Diyos. Kaya lahat ng reliyon may sariling doktrina. Kalaban yan ng Diyos. Kung isang reliyon na walang doktrina, ang doktrina lamang ni Kristo ang kanyang sinusunod. Siya nga sa Diyos. Dahil ang doktrina ni Kristo Jesus ang kanyang sinusunod. Ngunit kung nagkaroon siya ng sariling doktrina, gawa-gawa niya ito.
doktrina upang mapasunod ang tao. Ito'y salita ng tao, hindi salita ng Diyos. Upang malaman ninyo, upang hindi kayo madaya, kaya hindi nakikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Totoo yan. Kaya maraming mga tao, hindi ninyo naunawaan dahil kayo sunod-sunuran lang. Kung ano mas sinasabi, yun ang ninyo pinapakinggan. Hindi kayo magsaliksik, magbasa ng salita ng Diyos upang maunawaan ninyo. Maliwanag sabi dito, next sabi dito, inalarawan naman ang nagasik sa tawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundo nito at naging naibigin sa kayamanan, ano pat ang salita nawawala ng puwang sa kanilang puso, kaya hindi na namumunga. Ano ito? Anong klaseng lupa ito? Anong klaseng puso ito na inasakan ng salita ng Diyos, ang binhi ng Diyos? Ang sabi dito sa Santiago, ito ang mga lupa, ito ang klaseng puso na inahasikan. Sabi sa Santiago chapter 4 verse 4, mga taksel, hindi ba ninyo alam kapag kinakaibigan ninyo ang sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya ang sino man nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Bakit kaaway ng Diyos na ang tao ay maibigin sa sanlibutan? Maliwanag naman, ito isang paliwanag ng Diyos. Ngunit Diyos pa rin ang paliwanagin natin. Ano, bakit naging kalaban ng Diyos? Ang sabi dito ng Diyos, siya magpaliwanag sa atin. Sabi ng Diyos sa unang 1, chapter 2 verse 15 to 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat lahat na sa sanlibutan ay nakapupukaw ng masamang pita ng laman. Yun pala, pag kinaibigan mo ang sanlibutan, pupukawin na niya ang laman at gumawa ka ng pagkakasala sa Diyos. Sabi dito, sapagkat ang lahat na sa sanlibutan ay nakapukaw ng masamang pita ng laman, ang mga natutukso sa paningin at karangyaan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Napaparamang sanlibutan at ang lahat ng kinahamalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya ito ginagamit ang dyablo, laman. Kapag mapaglabanan natin ang laman, gagamitin naman niya ang sanlibutan upang mabalik ka sa laman. Kung hindi ka kung wala naman, hindi ka makuha ng dyablo sa laman at sanlibutan, gagamitin ng dyablo ang reliyon, doktrina ng reliyon. Dalhin ka naman doon sa mga maling aral at maling katuruan, turo ng kasinungalingan. Mapapahamak ka rin, ganun ka, grabe ang dyablo. Kung pag-aralan mo, grabe ang dyablo. Kayang-kaya niya tayo. Bakit? Dahil sila ay makapangyarihan. Kaya nakita natin, itong ginagamit ng dyablo upang sirain ang buhay ng Kristiyano. Laman! Ang laman, doon na lahat na pagkakasala. Ang reliyon, ang sanlibutan, doon.
Ito'y mundo ng kasalanan. Nandoon lahat ng tukso sa paggawa ng kasalanan. Kaya ang panampalaan, hindi natin masunod ang Diyos. Kaya kalaban tayo ng Diyos, napakaliwanag sabi dito, yun ang dahilan. Kapag umibig tayo, namumuhay tayo sa laman, di tayo kinalalugdan ng Diyos. Kalaban tayo ng Diyos. Ang nabubuhay sa sanlibutan ay kinakaaway natin ng Diyos. Bakit? Ang gawa ng dyablo ang ating sinusunod, hindi ang kalooban ng Diyos. Kaya napakaliwanag, maraming mga Kristiyano na daya dito. Ito palang ginagamit ng dyablo. Laman. Gagamitin niya laman mo. Laban sa iyo. Gagamitin ang salibutan. Laban sa iyo. Gagamitin niya ang reliyon. Pasundin ka sa kanilang doktrina. Akala mo doktrina ng Diyos. Hindi pala. Para lang yan sa reliyon nila. Paniwalain kayo, kay Kristo kami. Ginamit pa pangalan ni Kristo para paniwalain kayo. Pero yun pala, ang tuloy pira, para yumaman sila. Nilapastangan nila ang Diyos at sabihin, si Kristo ay tao lang. Nakita natin. Kaya maraming mga tao na daya hanggang ngayon naman, yun na rin pinagkainggitan ng mga huling pastor. Nag-aaral sila ng iba't ibang doktrina, bakit sila yumaman, at yun ang inimplementar at gamitin pa nila ang Espiritu ng Diyos. Gamitin pa nila ang salita ng Diyos. Hindi ba ito isang malaking kasalanan sa Diyos? Nilapastangan nila ang Diyos. Ginamit nilang salita ng Diyos sa sarili nilang minimithi, mga plano sa buhay. Within 50 years, mega church na ako, mayaman na ako. Yan ang mga plano ng mga mega church. Kaya naging mega church sila ngayon. Nauna na sila sa ganung doktrina ng reliyon. Kailangan doon tithes, pira. Kita mo mamayaman ng mga mega church. Tithes yan, number 1, tinuturo nila. Hindi na sila nakundinto sa salita ng Diyos. Unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ay dugan sa iyo. Hindi na sila nakontinto doon. Kailangan tithes. Dahil kung maganda naman ang payag mo sa salita ng Diyos, nabusog ang tao. Kusa yan magbigay ng tithes. Hindi na kailangan na turuan mo sa tithes ang tao. Busugin mo lang. Busugin mo ang tao sa salita ng Diyos. Mag-tithes yan ng malaki. Dahil ipuin ng Diyos ang kanyang puso. Dahil ang salita ng Diyos, pinasok mo sa kanyang isip at puso. Nagkaroon siya ng joy sa Diyos at ibalik niya sa Diyos ang kanyang kagalakan. Siya'y mag-tithes. Marami ngayong mga pastor hindi na makapagantay. Magkano ang sahod mo? Gamitin pangalan ni Kristo para makalikom ng salapi. Ganon rin ang mga kasimbahanan ngayon. Kita mo, sample lang natin gamitin ang pangalan ni Kristo para sa layunin nila upang sila yumaman, hindi para iligtas ang mga tao. Gagamitin ang pangalan ni Kristo. Dahil ang sabi dito, kita mo lahat ng mga reliyon. Propita na yan ang kanilang founder. Dati yan pastor. Ngayon hindi na. Founder na tawag nila. Ang propita na tawag nila sa kanilang founder. Dahil ang sabi dito sa Matthew chapter 24,
Verse 11, maraming magpapanggap na propita at iligaw nila ang marami. Sino yon? Maraming magpapanggap na propita. Yon mga founder ng inyong reliyon na sinasabi ninyo na propita na. Nagtuturo ng kanilang doktrina. Iglesia ni Cristo, iba ang kanilang doktrina. Baptist, iba rin. Ang Adventist, Catholic, pati born again, gaya din. Doktrina. Gagawa sila ng sariling doktrina. Yung iba naman hindi gumagawa ng sariling doktrina. Sumusunod sila doon sa doktrina ng founder sa itaas. Sino ba ang sinusunod mo? Founder mo o si Kristo Isos? Ikaw, pastor, sino ang sinusunod mo? Founder mo o si Kristo Isos? Ikaw, ministro, sino ang sinusunod mo? Founder mo o si Kristo Isos? Ikaw, pare, sino ang sinusunod mo? Papa ba o si Kristo Isos? Gising sa katotohanan, kayo'y naposes ng doktrina ng inyong reliyon. Napusis kayo. Kaya kahit salita ng Diyos isabi sa inyo, hindi na ninyo makikita, binulag na kayo ng dyablo. Ito ginamit ng dyablo. Ang dyablo ay pumasok na sa bawat kasimbahanan. Ito ang doktrina ng reliyon na itwist na. Magpayag ka ng salita ng Diyos, kalaban ka niya. Bakit? Dahil kapag sinabi mong salita ng Diyos, hinahayag mo sila. Hinahayag mo sila. Kaya nagkaramdam sila ng galit at inis. Hinahayag mo ang kanilang sekreto. Mga pangarap na yumaman. Kaya maliwanag ang sabi dito sa Matthew chapter 23. Ay ganito sinasabi. Matthew chapter 23, 24. Verse 11, maraming ang nagpapanggap na propita at iligaw nila ang marami. Kaya ngayon, nagiwalay ang iba sa mga kasimbahan na nagpatatayo sila ng sarili nila. Dahil ang dulo noon, pangarap niya, pagdating ng 30 years, siya ay founder, mayaman, at namatay siya, gagawin siyang propita. Yan ang doktrina ng reliyon. Kita mo sa Katolik, ano't pinasamba kayo sa ribulto. Dahil wala ninyo alam ang utak ng mga papa sa itaas. Dahil kapag sumasamba kayo sa ribulto, pagdating ng mga papa, pag namatay sila, gagawa na rin sila ng ribulto upang sambahin ninyo. Yan ang target nila, na maging sila'y sambahin ninyo. Isang kasinungalingan. Kita mo marami silang ginawang santo-santo. Ginawa na nila santo-santo yan. Pasamba sa inyo. Ano pa kaya kung papa na may ribulto? Kaya itong daya ng dyablo, pag tinuruan ka magsamba sa ribulto, yan ay isang doktrina ng kanilang reliyon. Si Satanas na pinasamba kay Satanas. Ito naman, sabihin nila si Kristo ay tao lang, doktrina yan. Para paniwalain kayo si Kristo hindi Diyos, siya tao lang. Isang mandarayang espiritu, antikristo. At ito na naman uli ang doktrina ng reliyon. Sa bawat reliyon, hindi na yan alam ng mga pastor. Dahil hindi naman sila nagtatanong sa Diyos. Nagmeditate sa Diyos. At tanungin ang Diyos kung ano talaga ang tama o husto na aral na nais ng Diyos. Yan doktrina ng reliyon. Yan kalaban ng salita ng Diyos. Lahat na reliyon na may doktrina ng reliyon ayaw maniwala sa salita ng Diyos.
Yan ang hindi ninyo alam. Yan ginagamit ng dyablo sa kasinungalingan. Kaya ngayon minamiti na ng mga huling pastor. Gusto nila magkaroon sila ng sariling doktrina ng kanilang reliyon. Magkaroon sila ng sariling doktrina at paniwalain ng tao. Sundin yan. Hindi yan salita ng Diyos. Salita yan ng kanilang doktrina ng kanilang reliyon. Turo yan ng tao, hindi turo ng Diyos. At paniwalain tayo. Sila ay sa Diyos. Kaya maraming mga Kristiyano kawawa, naawa ako. Bakit? Mahal na mahal nila ang Diyos. Ngunit hindi ang Diyos ang kanilang sinusunod, kundi ang reliyon. Sila ay lingkod ng reliyon, hindi lingkod ni Kristo Jesus. At kung mapailalim ka pa sa balasubas na pastor, ang paggamit sa iyo ng Diyos ay walang kabuluhan. Bakit? Sisirain iyan para sumunod ka lang sa kanyang doktrina. Kung pakinggan mo maganda, magaling. Pero kung marunong ka mag-aaral, kung ikaw ay may Espiritu Santo, maabot mo na ang kanilang mga plano. Kung kayo ay mga doktrina ng inyong reliyon, hindi rin yan masama para sa inyo, pero sa Diyos ay masama yan. Lalo na kapag ang salita ng Diyos kinakalaban mo. Ang salita ng Diyos. Amakin mo may mag-aaral dyan na ang mga propita daw, hindi naman na sumusunod sa salita ng Diyos. Ang akala niya Biblia noong araw, walang Biblia. Hindi niya alam, ang propita, ang Diyos ang nagsalita sa ating mga ninuno at sa mga propita nagsalita. Nagsasalita sila Rima word. Hindi nila naintindihan ang Rima word. Kami noon nag-retreat kami, spiritual retreat, nanalangin kami madaling araw. Pagkatapos namin panalangin, nagkaroon ng tahimik ng 30 minutes. Bakit tumahimik? Inaantay mo ang sinasabi ng Diyos, Rima word. Yun ang Rima word. Marinig mo talaga ang Diyos na sasalita. Yun ang Rima word. Hindi na isang bersikulo tapos sasabihin mo ganito ang revelasyon. Hindi. Bunga lang ang iyong karunungan. Bunga lang yan ang iyong pakunawa. Pinalawak mo ang unawa, hindi ang revelasyon. Ang revelasyon ng Diyos, hindi yan galing sa bunganga mo. Ito'y revelasyon ng Diyos, ang bersikulo na binulay-bulay mo. Ito ang salita ng Diyos na nag-rebel sa iyo. Ngunit ang pinaniwalaan mo, ikaw ay may revelasyon. Nagkamali ka, kapatid, kay Kristo. Kaya ayos-ayusin nyo ang inyong unawa. Hingi kayo ng unawa sa Diyos. Baka ang pag-unawa ninyo, pastor pa naman kayo, ministro pa naman kayo, pare pa naman kayo, hindi nyo naunawaan ang salita ng Diyos. Ang akala ninyo ang lahat na tao na pinagsabihan nyo walang alam. Paano ang mga tao kung may alam at makita niya mali ang sinasabi mo? Hindi ba nakakahiya-hiya yun? Naisa ka ng pastor, 25 years, 30 years na pastor, hindi mo alam ang natawag na revelasyon. Patapos, parang gusto mo palapakin ng mga ginagamit ng Diyos. Sa Diyos ka ba? O kay Satanas? Dahil nais mo lang palabasin na kayo ang tama at magaling. Ngunit nagsasalita kayo ng kasinungalingan. Hindi nyo alam, dapat mahiya kayo sa Diyos. Ang Diyos nakatingin sa atin sa langit.
Nagsasalita ako ngayon, alam ng Diyos kung nagkasala ako o hindi. Kaya kayo mga pastor, ministro, pare, tanong nyo sa sarili nyo, baka nagsasalita kayo sa mga tao, nagkasala na kayo sa Diyos. Marami ngayon, dahil sila'y malaking simbahan na, wala na sa kanilang pag-ibig ng Diyos, hamakin niya ang mga lingkod ng Diyos na maliliit na nagsasalita. Dapat sana matuwa sila. Ang aming salita ba para punta sa reliyon namin? Wala kaming reliyon. Kami ginamit lamang ng Diyos para sa Diyos. Hindi kami ginamit ng reliyon na magsalita para sa aming reliyon. Ginamit kami ng Diyos para sa Diyos. Diyos ang may gamit sa amin, hindi reliyon. Kinainis ang reliyon dahil hindi kami mapasakop sa kanilang doktrina. Bakit kami pasakop? Alam namin doktrina ng tao yan, hindi doktrina ng Diyos. Kaya malaman ninyo yan pag namatay kayo. Malaman ninyo yan ang kasalanan ninyo. Nagakala kayo, ligtas kayo. Nakita natin, kung mag-aral ka sa salita ng Diyos, may 50-50 ka pa. Inaantay ka pa ng Diyos magbago. Magturo ka ng kanyang salita. Huwag yung doktrina ng reliyon. Okay naman yan, ipaliwanag mo yung nais ng Diyos. Para yan sa Diyos. Ngunit kung ipahayag mo doktrina mo at yung mga nagsasalita na binabasa ang salita ng Diyos ay maliin mo, yan ay isang kapamakan mo, isang kasalanan mo sa Diyos. Kaya bawas-bawasan nyo ang hangin ninyo. Tumayo kami dito hindi para sa sarili namin upang mabuhay kami. Tumayo kami dito para sa Diyos upang ipahayag ang salita ng Diyos at sundin ang Diyos. Hindi kami tumayo dito para mabuhay kami at ipromote namin ang aming reliyon para marami mga tao magsimba doon. Hindi. Binibigyan ko kayo ng kaalaman. Kung kulang inyong kaalaman sa inyong reliyon, na nadagdagan lamang namin, binubuksan namin, bahala kayo kung saan kayo magsamba. Ang malaga, alam mo na ang sinasabi ng Diyos kung paano sumunod sa Diyos. Kaya, kita mo sabihin pa niya, ay kapag kinalaban ako, mga disciple ko muna ang una niya makalaban. Yan ay isang reliyon. Yan isang doktrina ng reliyon. Dahil na brinuwas na yon, napusis na ang kanyang member. Kahit anong pasabi mo ng katotohanan sa iba't ibang reliyon, down ka pa rin. Dahil sila ay mga puses. Pinuses ng dyablo sa pamagitan ng kanilang doktrina. Ayaw nila dinggin ang doktrina ng Diyos. Nakita natin, kaya ito naman ang sabi sa mga nagasik, yan inasik pa lang sa masamang. Hinasik pa lang yan sa masamang puso ng tao. Kaya dito natin makita maraming mga pastor ngayon na walang kabuluhan. Dahil ang sabi dito sa Zacarias chapter 11 verse 16, ang bayan ko ibibigyan ko ng isang pastor na walang kabuluhan. Walang pagpapahalaga sa mga nawawala. Ang mga nawala hindi niya bigyan ng halaga. Hindi siya naghahanap ng mga naligaw. Hindi siya maghahanap ng mga naligaw. Nakontento na siya doon sa
sinasalo-salo niya sa simbahan. Hindi iniilot ang napilayan. Hindi siya nag-iilot. Yung member niya nagtampo, nagsungon, hindi niya ilutin yan. Dahil siya'y pastor na walang kabuluhan. Sabi dito, hindi nag-iilot. Bagkus ubusin niya ang mga mataba sa kaitapo ng mga buto. Kaya kung kayo mga pastor, ito ang tanong ko, ilang taon kayo pastor? Sa 35 years kayong pastor, ilan na naligtas ninyo na tao? At ilan ang napahamak sa impyerno? Yan dapat ang itanong ninyo sa sarili ninyo. Baka marami na punta sa impyerno kaysa naligtas. Dahil ubusin ang tamba, pagbuto itapo na lang. Hindi naghahanap sa napilayan. Hindi naghahanap. Hindi yan larawan ni Kristo Isos. Yan larawan ni Satanas na ang lahat na pinili ng Diyos, ginagamit ng Diyos, ay gusto niya ibagsak, sirain, upang hindi niya makamit ang kaligtasan. Inabuton. Kaya maliwanag ang sabi sa ikalawang Pedro ay ganito naman. Sinasabi natin itong bersikulo, hindi ginamit natin bersikulo para tirahin ng tao, hindi. Ginagamit natin bersikulo upang mabuksan ang inyong isipan. Ito ay isang revelasyon ng Diyos na inyong mga pagkakamali na dapat inyong ituwid sa harapan ng Diyos. Huwag kayo maging sino-sino. Dahil ang sabi sa ikalawang Pedro, chapter 2, verse 17, ang katulad ng mga bulaang gurong ito ay mga batis na tutuyo at mga lapap na itinataboy ng unos. Sila'y nilaan ng Diyos sa mga pusikit na karimlan. Maliwanag. Kaya dito natin maididipay ang mga pastor na walang kabuluhan. Dahil sabi dito, pinayag ng Diyos ang mga bulaang guro sa ikalawang Pedro chapter 2 verse 1. Noong una lumitaw sa Israel ang mga bulaang propita, at sa inyo naman may lilitaw na bulaang guro. Gagamit nila ng katusuan ng pagtuturo ng pag-aaral. Sisirain nila ang mga aral na kasira ng panampalataya. Itakwil nila ang Panginoon nagligtas sa kanila. Ano ito nakakasira ng panampalataya? Gagamitan kayo ng katusuan. Gagamitin nilang ngalan ni Kristo. Iglesia ni Kristo. Apostolika Romana, magturo kay Kristo na rebulto. Adventist. Hindi si Kristo ang kaligtasan ay araw ng pahinga at pagkain ang tinuturo. Baptist, pag tinanggap si Kristo, ligtas na. Para wala na silang gagawin pa, ligtas na. Yan ay mga maling katuruan. Mayroon din naman sa mga born again, gagamit siya ng pangalan na God with us. Napakaganda pakinggan, God with us. Pero ang doktrina niya hindi doktrina ni Kristo. Gumawa siya ng doktrina, ng sariling doktrina, at doon ang mga tao pasundin sa kanyang doktrina. Pag hindi ka sumunod, parang hindi ka sa Diyos. Hindi ko naman masisisi yan kasi nagtatayo siya ng sariling simbahan, kaya kailangan may doktrina. Gumawa siya ng sariling doktrina, doktrina ng tao. Gagamit pa siya ng bersikulo ng Diyos. Pwede naman magpatayo tayo ng sarili nating reliyon. Bakit? Hindi pa ba kayo believe sa doktrina ni Kristo sa Biblia? Itong doktrina niya, hindi ba kayo believe sa doktrina ng Diyos? Nagagawa pa tayo ng sariling doktrina. Yan hindi ay salita ng Diyos, kundi salita ng isang founder na nangangarap na magkamal ng kayamanan,
Masakit ito pakinggan. Hindi ko kayo naaway. Tinutuwid lang kayo ng Diyos sa inyong maling akala. Hindi na para sa Diyos ang inyong mga plano, kundi pagdating ng araw. Ngayon pa nga, sino-sino na kayo, ano pa kaya kung kayo ay founder ng mega church? Hindi na kayo kakilala. Sa totoo lang, maraming mga mega church ngayon nga maraming kasama niya noon, nagpundar kasama niya. Pagdating naging mega church siya, yung nang nagpasama na nagpundar, hindi na niya nakilala. Ang nakilala niya, ang mga mayaman, mga bagong kakilala na niya mayaman, na itsopira na sila. Ginamit lang sila ng reliyon. Ginamit lang sila ng kanilang doktrina. Hindi yan doktrina ng Diyos. Yan ay doktrina ng reliyon. Kung pakinggan mo, parang sa Diyos din. Lahat na gawain ng Diyos, na nais ng Diyos, yun naman pinapatupad. Ngunit may lihim dyan na hangarin, hindi upang iligtas ang tao. Bakit? Dito mo yan malalaman. Nagkukumentaran niya ang mga ngaral ng Diyos. Bakit niya kumentaran ang mga ngaral ng Diyos? Nagsasalita lang siya ng salita ng Diyos. Masama na. Bakit masama? Dahil sila'y sa likod niya si Satanas. Dahil kung sa likod nila ang Diyos, ang nagsasalita ng salita ng Diyos, pakamahalin nila. Ay salamat, may nagwali nagsalita ng Diyos doon. Maraming mga tao nakakaalam ng nais ng Diyos. Hindi na kami mahirapan. Salip na pakilapa, salip na malipay kayo. May unggoy kayo na ugali. May pagkaunggoy ang ugali ninyo. Sa lip na matuwa kayo, may nangangaral dito. Pinapasama pa ninyo. Dahil nais niyong palabasin. Kayo ay magaling. Salita ng Diyos na sabi namin, nagmamagaling kayo sa Diyos. Kaya marami ngayon, marami nga mapapahamak. Nagsasalita ka ng salita ng Diyos. Mag-isyu pa ang mga unggoy na ito. Bakit unggoy? Masama sabihin. Dahil hindi sila tao na ginawa ng Diyos. Ang kanilang ugali ay unggoy. Dahil maliwanag ang sabi dito sa unang Thessalonica, chapter 4 verse 8. Kaya ang sino man umahamak sa aral na ito ay umahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang espiritu. Kaya nasabi natin unggoy. Dahil demon siya unggoy. May unggoy na pumapatong sa balikat niya. At yan nagbulong-bulong sa kanya. At sasabihin niya, revelasyon ng Diyos. Kaya mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Dahil kung kayo ay sa Diyos, matuwa kayo may nangangaral dito. Lalo na pinabasa niyang salita ng Diyos. Matuwa kayo ay salamat. May nakaunawa na mga member ko. Hindi na ko mahirapan mag-explain. O ang in-explain ko, ipiniliwanag din doon. Maliwanag na sa mga member ko. Salit matuwa sila, hindi. Nais pa nila, kayo nagsasalita ng katotohanan, ay gagawin na kasinungalingan. Kaya maraming mga tao ngayon, nasa daya tayo. Lahat na reliyon na may doktrina, yan ay si Satanas, ang doktrina.
na nagpaligaw sa atin. Kaya share ka ng pulong na salita ng Diyos sa bawat reliyon, hindi nila tinatanggap yan. Bakit? May doktrina na sila, ligtas na sila. Bakit pa nila tanggapin yung salita ng Diyos? Yan ang turo ng kasinungalingan. Ngunit, hindi lahat naman ng mga tao pinagasikan na matigas na lupa, daanan, pinagasikan. May pinagasikan naman na batuhan. May pinagasikan naman matalungan. Ngunit may matabang lupa naman pinagasikan ng Diyos. Ito'y ginagamit niyang salita ng Diyos. Nagtatanim siya ng salita ng Diyos. Kaya maliwanag sabi dito sa Matthew chapter 13 verse 23, at nilarawan ng nag-asik sa matabang lupa ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at nakakaunawa nito. Siyang namumunga, namumunga. Kaya ang gusto naman ng mga pastor, mamunga ka. Marami kang member dalhin doon para marami silang pira. Dahil kapag wala kang member dinala doon, hindi ka namunga. Yun ang tingin nila, pamunga. Hindi na siya natuwa. Ang pamumunga mo ay Espiritu Santo, mga kaloob ng Diyos. Doon ka namunga. Maraming mga kaloob ng Espiritu sa iyo. Hindi siya natuwa. Dahil ang natuwa siya sana, yun ang pamunga na akala nila marami kang member na dalhin doon sa kanilang simbahan. Yan ay pamunga para sa kanila. At tuturuan nila ng kasinungalingan at pagpirahan. Kaya nakakatakot magdala ng kakilala mo. Hindi mo alam kung sino sila. Hindi mo alam ang kanilang ma-agenda. Baka agenda yan ni Satanas. Hallelujah. Kaya ito aking salita, hindi ako nagagalit. Ito isang revelasyon sa mga lingkod ng Diyos. Kailangan baguhin nila ang kanilang sarili. Ang ating inayag ay yun ang mga kanilang pagkakamali, na hindi na sila naglilingkod sa Diyos. Ginagamit lamang nila ang Diyos para sa kanilang reliyon. Hindi sila marunong magmahal sa salita ng Diyos. Ang gusto nila kuro-kuro, opinyon. Okay naman yan kung pinahayag mo ang Diyos. Maganda yan. Ang pangit lang, kuro-kuro na opinyon, yan ay doktrina ng reliyon. Isang doktrina. Gagamit ka pa ng bersikulo pagkatapos para lang pala sa reliyon mo, hindi para sa Diyos. Hallelujah. Ito lang aking mensahe sa inyo para maliwanagan ang ating isipan. Tayo ay ang ilaw tayo ang ilaw. Kailangan may tanglaw ang ilaw upang magkaroon ng liwanag ang mga kaisipan na nadimlan. Tayo ay ilaw ng Diyos sa mga tao, hindi ilaw ng reliyon upang palabasin kami ang maligtas lamang, kami ang tama. Kami ay mga lingkod ng Diyos. Ang sinusunod namin ang Diyos, hindi ang reliyon. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! O Diyos na dakila, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpasalamat kami, O Diyos. Ang mga pinahayag mo, O Diyos, sa amin ay naihayag namin sa mga tao upang mga tao mailawan, matanglawan, mabuksan ang kanilang kaisipan. Ang iyong mga salita nagbigay buhay, pag-asa at walang hanggan kung ito ay kanilang susundin. At magkaroon ng liwanag ang kanilang kaisipan. Hindi pala Diyos ang kanilang sinusunod, kundi ang reliyon ang kanilang sinusunod. At ginagamit lang nila, O Diyos, ang iyong salita upang gamitin nila sa pansarili nilang mga plano
o mga pangarap. Ang pangarap mo ay ito ay ipatupad sa mga tao ihayag para sa iyo, O Diyos. Ito aming ginagawa, O Diyos, sa iyong banal na harapan. Naipayag namin sa mga tao na rito na ikaw ang Diyos na aming sinasamba, inaalagaran, sinusunod, na kami ay iyong mga anak na sinisigaw namin ang nais mo na katotohanan na dapat sundin ng mga tao na ririto. Maging pastor, ministro, o pari man, kayo nasasakupan ng salita ng Diyos. Under kayo sa salita ng Diyos. Kahit inyong mga doktrina yan, naging lason sa salita ng Diyos. Hallelujah! O Diyos, nakita mo naman kung paano namin ito inahayag. Na buong tapang na sinasabi ang katotohanan na nais mo upang ang mga katauhan magbago, upang magkaroon ng revival sa lugar na ito. Kaya hindi nagkaroon ng revival dahil ang bawat reliyon, bawat kasimbahanan may kanya-kanyang doktrina, kanya-kanyang hakot ng pira at salapi. Doon na sila, O Diyos, nakapokus sa pira, hindi na sa kaluluwa na nais mong iligtas. Kaya, O Diyos, na dakila kung ano man mga kanilang mga pagkakamali at kasalanan, patawarin mo sila. Mag-rebel ka sa kanilang mga kaisipan. Magturo ka sa kanila na palagahan nila ang iyong salita. Salita na bibigay buhay at pag-asa. Buhay na walang hanggan. Hallelujah! O Diyos, ang lahat na ito ay aming nilalapit sa iyo, mga katawan na ito. Kawaan mo sila. Hallelujah! Kaya O Diyos, ito aming mensahe. Ito ay nais ka namin parangalan sa pamagitan ng iyong salita na ihayag sa mga tao. Salita nagbigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Amen. O may mga kaibigan, may isang kaibigan tayo dito na nais din magpahayag na hindi siya makatulog kung hindi siya makapahayag ng salita ng Diyos. Nagkaroon siya ng pag-ibig sa Diyos. Sana ito, ang kanyang salita ay para sa iyo, Diyos, ipromote kanya na hindi niya hamakin ang mga lingkod mo. Dahil bawat tao may kanya-kanyang paniwala at doktrina. Sana ang iyong doktrina, O Diyos, ay ipayag mo. Purihin ka. Hallelujah. Amen. May adib nga aga sa tanan, no, labi sa inyo, no? Sa mga driver nga imaw ko, no? Good morning sa tanan, no? Sa mga nagabigya dyan, no? Sa mga palamig, sa mga negosante, no? May din nga aga sa tanan, no? Mga pinalangga ko nga mga abyan, no? So sa una sa dyan, abyan, ako mag-share lang kanyo, gamay lang ang share lang, no? Parte dyan sa atong kabuwi, no? Kaya bangon abyan ang kabuhi aton sa lupa nga dyan, ano lang talya sa kalibutan nga dyan, temporary lang kita, no? Wala di tao nga nagabato sa kalibutan nga dyan, ang tanan mapatay gip, no? Amo si isang Biblia nga, sinisang Bible nga nagaling kita sa Yapok, magabalik man kita sa Yapok, no? Kaya bangon abyan nga kita nga tao, gintuga kita sa Diyos sa kalibutan ng dyan, hindi lang koon nga mga buwi, no, nga nag-aupra kita, nagagaon kita, no. Ang gusto ka Diyos abyan nga kung paano kita magpalapit sa Diyos. Sa aton dyan nga itong ang mabyan ang tawag nga akong isa kaninya tawag nga kaluwasan, no. Ang naming kaluwasan abyan ang tawag nga tuntiin na agto atong galag nga kung kita mapatay. So, yan no, sa isang Biblia, may dalawa ng kadugar at tunanta. Ang langit ta impyerno, no? So, madabyan nga malagagi sa kapuwita nga mamananta, no? Tungdiin ta nga lugar magto.
nga kung mapatay kita, ang pamangkot na abyan, nga nakasiguro na pala kita, nga kita magto sa langit o sa impyerno. Dalawa gid na abyan, atunan naton, mapatay kita. So sa isang Biblia, ang mga Bible na kung nakapati ikaw, ngay may langit at impyerno. So abyan, doon dyan mata sa kalibutan, nga mga pilosopo, no? Nga nakapati nga may langit at impyerno. Pero kung ambang ang Biblia, may lugar man sa impyerno, kag langit. Kag kung tulaan mo ang Biblia, mabyan, ang impyerno hindi para sa tao. Ang impyerno para diya sa anghel, kag sa Satanas, nga nagrebelde sa Diyos. So ginaglag niya si Satanas sa kalibutan, bangon nga, gusto ni Satanas nga ang tao, ma-deceive niya. Ang mga biyan nga, katudlo ang Biblia, nga kung napati kita nga may langit ang impyerno, nabutang niya sa Biblia. So tulaan ta ang impyerno abyan. Ang impyerno abyan, isa ka lugar sa pag-antos. Ibalik ang istorya na sa panahon sa Biblia, ang parabon ni Jesus Christ. Diyan makita sa Lucas 16 verse 19 to 31, no? Nga siya sa Bible maabyan, may isa ka tao nga magaranon, nga magkakaon na tao sa manaming nga pagkaon, kag may isa ka imon